Ito ang pangalawang majlis ng pag-aaral natin sa mga gabi na ito ng Ramadan sa taon na ito na 1447, na kung saan naumpisan natin tinalakay ang muqaddimah patungkol sa Ma'ani Adhkar as-Salah o ang kahalagahan ng mga adhkar o mga binabanggit nating mga dua at mga pag-alala habang tayo ay nagsasala. Mahalagang malaman natin, ayyuhal ikhwa, ang kahulugan ng adhkar at mga dua sa salah dahil dito nakasalalay kung gaano ka-epektibo ang ating pagsala. Dahil ang salah magiging effective siya kung mauunawaan natin kung ano yung mga sinasabi natin sa salah. Dahil ang salah, ito ay dhikr. Ito ay pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Taha, "Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri." Yung huling part ng aya na ito, ang ibig sabihin niya, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sambahin mo ako, O Musa, at itayo mo ang sala alang-alang sa pag-alala sa akin. Alang-alang sa pag-remember mo sa akin. So ang pagsala ay dapat na hangarin natin dito, ang alalahanin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang problema kung hindi natin alam kung ano yung mga sinasabi natin sa sala, ang mangyari, paano natin maaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala? So dahil dyan mga kapatid sa Islam, mahalagang alamin natin kung ano yung mga sinasabi natin habang tayo nagsasala. Ano yung mga dua na sinasabi natin habang tayo ay nagsasala? Dahil isa sa ni'mah ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga Muslimin, ang binigyan tayo ng pagkakataon na makausap natin ang Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 beses sa loob ng isang araw. Pagpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakakausap natin siya hindi lang 1 beses. Ang sala, ito ay isang magandang paraan para maipabot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng concern mo, lahat ng hinanaing mo, lahat ng pangangailangan mo. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na iulat ni Imam Muslim, sinabi niya, "Inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah." Patotohanan, ang bawat isa sa inyo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nakatayo sa pagsala, ang reality niya ay kinakausap niya ang kanyang Panginoon. Ang munajat, ibig sabihin nito, ay yung pag-uusap ng dalawang tao, pag-uusap ng dalawa, ng pasikreto. So para bang meron kang ibinubulong sa Allah subhanahu wa ta'ala habang ikaw ay nagsasala. Kaya dahil dito kinakailangan maayos kang makipag-usap sa Kanya. Pero ang problema, paano kung hindi mo naintindihan kung anong sinasabi mo? Ikaw mismo na nagsasalita sa sala, binabasa mong suratul Fatiha, hindi mo siya naintindihan.
Sinasabi mo ang Subhana Rabbil Azim, hindi mo ito alam kung ano ibig sabihin nito. Paano magiging effective yung pakikipag-usap mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kaya nga, marami sa atin ang nagko-complain. Sinasabi niya, matagal na akong nagsasala. Palagi akong nagsasala. Maintain ang pagsala ko. Pero, ganun pa rin. Yung bisyo ko, hindi pa rin nagbago. Yung ginagawa kong mungkar, hindi pa rin nawawala. Samantalang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya sa Quran Al-Karim, Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan, ang sala ay pumipigil sa tao mula sa paggawa ng kasamaan at kasalanan. Pero paano ito? Ilang taon na nagsasalang iba, ganun pa rin. Nandadaya pa rin sa transaction niya. Ang iba, tumanda na lang sa pagsala. Hindi pa rin niya matalikuran ang transaksyon na may haram. Ang pakikipagkalakalan na may haram. Ang sagot, ayyuhal ikhwa, hindi ang problema ang sala. Hindi ang problema ang sala. Ang problema, ikaw na nagsasala. Kagaya ng ibang tao, nagko-complain, bakit daw inom sila ng gamot na piniprescribe sa kanila ng doktor? Hindi ang problema yung gamot. Pinag-aralan yun ng mga dalubhasa. Subalit ikaw, siguro hindi maintain yung pag-inom mo, hindi mo siya iniinom ng on time, o di kaya na-overdose ka. Ang sala, ayyuhal ikhwa, mag-take effect siya sa tao kapag nasunod natin yung mga adab ng sala. Kapag naunawaan natin kung ano yung mga sinasabi natin sa pagsala, dahil ang pagsala, isa itong paraan ng pag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at pakikipag-usap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ikaw hindi mo alam kung anong sinasabi mo, paano magiging effective yung panalangin mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? So dahil dyan, mahalagang pag-aralan natin yung mga kahulugan ng mga sinasabi nating adhkar at mga dua sa ating pagsala. At ngayon, biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala, tatalakayin natin ang pagbanggit ng isa sa mga adhkar na madalas nating sabihin sa pagsala natin. At ang madalas nating sinasabi at ang pinakauna nating sinasabi every time na tayo magsala ay ano? Pagtakbir. Tatanggapin ang sala mo kung hindi ka magtakbir? Na. Ang pagtakbir, anong hukuman niya? Rukun, wajib o sunnah? Takbiratul ihram, tinutukoy ko. Anong hukuman niya? Rukun. Hindi tatanggapin ang sala kung hindi ka makapagsabi na Allahu Akbar. Hindi tatanggapin ang sala ng kahit na sino man, imam man siya o ma'mum, kung hindi niya masabi ang Allahu Akbar. At wala itong ibang alternative. Di mo pwedeng sabihin ng ibang term maliban sa Allahu Akbar. Yun ang pambungad natin sa pagsala dahil sinabi ng Rasulullah SAW, wa tahrimuha as-salah. Ang pambukas natin ng sala ay ang pagtakbir. Ngayon, ilang beses natin sinasabi ang takbir? Every time na tayo magsala, ilang beses? Ilang beses natin itong sinasabi before tayo magsala, during ng pagsala, at saka after ng sala? Ilang beses? At ilang beses mo siyang naririnig? Ilang beses mo siyang marinig sa muadzin bago magsala? Ilang beses mo siyang marinig mula sa imam habang ikaw ay nagsasala? Maraming beses. Pero naintindihan ba natin ano ibig sabihin ng Allahu Akbar? Iba sa atin, alam niyang translation nito. Pero anong ibig sabihin ng Allahu Akbar? Yan ngayon ang nais nating pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng Allahu Akbar. Ang salitang ito, ayyuhal ikhwa, hindi ito pinag-utos sa atin ng Sharia na paulit-ulit nating banggitin, paulit-ulit nating dapat marinig sa araw at gabi nang walang hikmah, walang wisdom, walang dahilan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim. Hindi niya ipag-uutos ang isang gawain nang wala siyang hikmah doon. So yan ngayon ang nais nating alamin
Anong dahilan? Bakit kailangan nating paulit-ulit sabihin ng Allahu Akbar sa pagsala? Bakit natin ito dapat kailangan marinig araw-araw sa pag-adhan, sa iqama? Ganon din sa Eidul Fitr, sa Eidul Adha. Sunna ang paraming takbir sa pagtatapos ng Ramadan. Sa pag-hajj, paulit-ulit yung binabanggit ng mga magsasagawa ng hajj ang pagtakbir. Anong hikmah? Bago yan, nais nating alamin, ma ma'na Allahu Akbar. Anong ibig sabihin ng salitang Allahu Akbar? Maraming definitions ang mga ulama, maraming binanggit ng mga pagpapaliwanag ng mga ulama patungkol sa ma'na ng Allahu Akbar, kabilang ditong sinabi ni Imam At-Tabari, rahimahullah, huwa al-azim, alladhi kullu shay'in duna. Ganun din sinabi ni Imam Al-Khattabi, rahimahullah, huwa al-mawsufu bil-jalali, wa kibar ash-shan. Ganun din si Imam As-Sa'di rahimahullah o si Al-Sheikh As-Sa'di rahimahullah, sabi niya, takbir huwa al-kabir fi dhati wa fi asma'ihi wa fi sifatihi. Ibig sabihin, nangangahulugan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakila. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakila sa mga pangalan niya at sa mga katangian niya. Alladhi min 'azamatihi wa kibriya'ihi anna al-arda qabdatuhu yawm al-qiyamah. Na dahil sa kadakilaan, sa pagiging superior ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawm al-qiyamah, ang lupa at ang langit ay hawak lang ng isang palad ng kamay niya. Hahawakan lang ito ng kamay niya, ng kanang kamay niya. At dahil sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kursi, yung pinapatungan ng kanyang trono, wasi'a as-samawati wal ard, nabalot nito ang langit at saka ng lupa. Ganun kadakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din dahil sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ay kontrolado niya. Ang khulasa nito, ayyuhal ikhwa, gusto natin maintindihan ano ang essence ang hakika ng Allahu Akbar. Binanggit ni Sheikh namin, Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr rahimahullah, hafizahullah, sa kanyang kitab na Fiqh Asma'illah Al-Husna, nangangahulugan, sabi niyang Allahu Akbar, na ikaw ay dapat mag-i'tiqad ng dalawang bagay. Dapat paniwalaan mo ang dalawang bagay. Una, ang maniwala ka, anna Allah lahu jami'u ma'ani al-'azama wal jalal. Ang maniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ay taglay niya ang lahat ng kahulugan ng kadakilaan at kapangyarihan. Kagaya ng al-quwwa, ang lakas, al-izza, karangalan, wa kamalul qudra, ang takayanan. Kaya ng Allah ang lahat. Walang imposible sa Kanya. Wa ghayriha min awsaf al-'azamati wal kibriya. Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa pagpapatunay na siya ay dakila, ang langit at saka ng lupa sa yawmul qiyamah, ilalagay lang niya sa daliri niya, kagaya ng paglagay ng isa sa atin ng binhi ng khardal. Ang khardal, ito yung mustard. Alam niyo yung beans, yung mga buto, kagaya ng buto ng, ang mustard na ito, ang khardal, kung nakakita kayo ng buto ng paminta, ganun lang kaliit. Kung ilalagay mo siya sa daliri mo, sa palad mo, sa palad mo, sa kamay mo, gaano kaliit yung bagay na nilagay mo sa palad mo? Maliit o malaki? Napakaliit. Ganun, dinescribe ni Ibn Abbas radiyallahu an ang kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng langit at lupa, ilalagay lang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa palad niya sa yawmul qiyamah. Ito yung pinatunayan ng isang aya sa Quranul Karim, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالسَّمَاوَاتُ, ang 7 layers ng langit, مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, lulukutin nito ng Allah subhanahu wa ta'ala na hawak lang ng kanyang
ng kanyang palad. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Luwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga pagtatambal ng mga musyrikin. So dahil dyan ang Allah subhanahu wa ta'ala, taglay niya ang lahat ng katangian ng kadakilaan na walang hihigit pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa magpapatunay nito, na taglay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kahulugan ng kadakilaan at kapangyarihan. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang pinakadakila sa lahat. Isa sa magpapatunay nito ang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag siya ay magsujud at magruku', Subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Isa sa mga dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagruku' at sa pagsujud ay ang hadith na naiulat ni Imam Ahmad at saka ni Abu Dawud at saka ni Imam An-Nasa'i, na sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Subhana dhil jabarut. Ang jabarut ibig sabihin ang pinaka-superior. Subhana, luwalhati sa siya na nagtaglay niya ang superiority. Ganon din ang malakut. Hawak niyang lahat, taglay niyang lahat, kontrolado niyang lahat. Wal kibriya, ang kayabangan. Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamabagsik sa lahat. Wal azama, pinakadakila sa lahat, wala nang tatalo pa kumpara sa kanya. So yan ang unang aqida ng isang Muslim kapag sinasabi niyang Allahu Akbar. Naniniwala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, taglay niya ang lahat ng kahulugan ng kadakilaan at kapangyarihan. Pangalawa, annahu la yastahiq wahadun at-ta'zima wat-takbira wal-ijlal wat-tamjid ghayrahu subhanahu wa ta'ala. Pangalawang aqida natin, kapag sinasabi natin ang Allahu Akbar, naniniwala tayo na walang sino man ang deserve niya, ang karapatan niya, ang dakilain siya, ang purihin siya, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lang ang natatanging Panginoon na karapat-dapat dakilain, karapat-dapat sambahin. So dahil dyan, tungkulin ng bawat isa na dakilain natin ang Allah sa ating mga puso, sa ating mga salita, sa ating mga gawa. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya para mapalapit tayo sa Kanya, para mapamahal tayo sa Kanya. Kailangan natin magpakumbaba sa Kanya. At kabilang sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, an yuta'a fala yu'sa. Kailangan natin siyang sundin, hindi tayo pwedeng sumuway sa Kanya. Wa yudhkar fala yunsa. Kabilang sa pagdakila sa Kanya, alalahanin siya at hindi siya pwedeng kalimutan. At kabilang sa pagdakila sa Kanya, an yushkar fala yukfar. Ang pasalamatan siya at hindi pwedeng tanggihan natin ang anumang mga kabutihang na ipagkalob niya sa atin. Ang i-deny natin ang kabutihang na ipagkalob niya sa atin. An yukhda'a li awamirihi wa syar'i wa hukmihi. Kabilang sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang sumuko tayo sa Kanya. Ang magpakumbaba tayo sa Kanya at hindi tayo pwedeng kumontra at reklamo sa batas niya, sa syari'a ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin pwedeng sabihin, bakit isinabatas ang ganito? Bakit ipinagutos ang sala? Bakit ipinagutos sa pag-ayun? Wala kang karapatan na mag-complain. Ikaw ang questionable. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Hindi pwedeng tanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit na sino man. Pero tayo, mga alipin niya, ang tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kabilang sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang dakilain natin ang anumang bagay na dinakila niya. Ta'zimu ma'azzamahu subhanahu wa ta'ala. Kung nirerespeto mo, kinikilala mo, dinadakila mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, irespeto mo yung mga nirerespeto niya. Dakilain mo yung mga pinapahalagahan niya na mga lugar, na mga panahon, na mga tao. Kagaya ng Makkah, ang Madina. Kagaya ng buwan ng Ramadan, irespeto mo ito. Igalang mo siya. Kagaya ng mga tao, ng mga propeta, di pwedeng pagtawanan mo sila. Kagaya ng mga nilikha niya ng mga alamul ghaib na hindi natin nakikita. Kagaya ng mga malaika na dinakila sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya irespeto natin sila. So dahil dyan, ang khulasa ayyuhal ikhwa, sa kahulugan ng sinasabi nating Allahu Akbar,
Ibig sabihin, la shay'a akbar wala a'zama min. Wala nang ano pa mang bagay higit pa kumpara sa Kanya. Wala nang mas lamang pa sa Kanya. Wala nang mas dakila pa kumpara sa Kanya. Dahil dyan ang mga Arabo, sinasabi nila, inna ablaga lafzatin lil-Arab fi ma'na at-ta'zim wal-ijlal hiya Allahu Akbar. Wala nang mas higit pang term ng pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga Arabo nanghihigit pa sa salitang Allahu Akbar. Ibig sabihin, kapag sinabi mong Allahu Akbar, ibig sabihin, i-describe ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang pinakadakila sa lahat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo maniwala at manampalataya na wala nang higit pa sa Kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay higit na dakila. Mas greater siya kumpara sa lahat ng mga kalungkutan na nasa isipan mo. Kumpara sa lahat ng problema na pinagdadaanan mo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang solusyonan ang lahat. Kaya niyang ipagkalob sa iyong lahat. Nakikita natin ng giyera araw-araw. Nakikita natin ng kaguluhan araw. Kaya niyang solusyonan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Walang maliit na bagay sa Kanya. Walang malaking bagay sa Kanya. Lahat ng bagay ay maliit para sa Kanya. Ganun dapat ang akida natin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mas higit siya kumpara sa mundong ito. Mas higit siya kumpara sa kung sino pa mang tao, kumpara sa kung sino pa mang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dyan, kailangan nating maniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ang azim. Pero meron isang mas'ala na nais kong banggitin sa inyo ngayon, ang pagkakaiba ng al-kabir at saka ng azim. Isa sa kahulugan ng kabir ay azim. Pero meron bang pagkakaiba ang salitang dalawang term na ito? Ang azim, ang dakila. Pero ang kabir, ang pinaka-greater. Allah, siya ang the greater. Hindi greatest. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang akbar min kulli shay. Pero pwede rin natin sabihin, a'zam min kulli shay. Pero ang azim at saka ang kabir, meron silang pagkakaiba. Dahil ang kabir, meron siyang ma'nan zaid. Meron siyang karagdagang kahulugan na ipinapahiwatig. Ano yun? Al-kibriya. Superiority. Ang pagiging pabagsik. Ang pagiging hambog. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagtataglay ng kapangyarihan na ito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsabi natin ng Allahu Akbar, nangangahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala nang mas dakila pa sa Kanya. Kagaya ng nakasaad sa isang hadith na sahih, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hadith al-Qudsi, al-kibriya'u ridai, wal-'azamatu izari. Pansinin ninyo ang pagkakaiba ng dalawang term na ito. Ibig sabihin, ang kibriya, ang kayabangan, ang kataas-taasan, ang kadakilaan ay aking rida. Rida, ito yung pinangtatakip sa bandang itaas. Wal-'azamatu izari, samantalang ang 'azama, ito yung tapis ko. Kinaya ito na mas matindi ang kibriya kumpara sa 'azama. Faman naza'ani wahidan minhuma 'adzabtuhu. At ang sino man ang aagawan niya ako sa isa sa dalawang katangian ko na ito, ang kibriya at saka ng 'azama, ang sino mang taong magmataas, ang sino mang tao, ang feeling niya great siya, dakila siya, 'adzabtuhu. Parurusahan ko siya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa impyernong apoy. So dahil dyan, pinagkaiba ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kibriya at saka ng 'azama, na mas higit yung kahulugan ng kibriya kumpara sa 'azama. Ito ay faida lugawiya sa mga nais na palalimin nilang pangunawa nila sa salitang Allahu Akbar at ang pagkakaiba nito sa takbir at saka ng ta'zim. Maraming verses sa Quran Al-Karim binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian nito, na siya ang kabir, siya ang the greater. Isa dito ang nabanggit sa Suratul Saba, ganun din Suratul Hajj, ganun din Suratul Luqman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa dito sinabi niya,
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Dito dinescribe ng Allah ang sarili niya na siya ang Ali, kataas-taasan, Al-Kabir. Siya ang pinakadakila. Siya ang pinakamakapangyarihan. Ganun din sinabi niya Suratul Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Sa Suratul Luqman, sinabi rin niya, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Taib, anong hikmah? Anong wisdom? Bakit paulit-ulit nating binabanggit ang Allahu Akbar sa sala? O bakit ang una nating sinasabi sa pagsala ay ang salitang Allahu Akbar? Isa sa magandang nagbigay ng explanation sa atin patungkol sa mas'ala na ito ay si Imam Al-Izz ibn Abdussalam. Ganon din si Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sa kanyang kitab na Bada'i'ul Fawaid. Unahin kong banggitin sa inyo ang binanggit ni Imam Al-Izz ibn Abdussalam rahimahullah. Sabi niya, walamma kana al-maqsudu as-salati adh-dhikr wajaba an yu'rafa qadra al-madhkur. Dahil sa ang isa sabi niya sa dahilan kung bakit na itaguyod ang sala, bakit ipinagutos ang sala, kung bakit kailangan natin itayo ang sala, ay ang pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito sabi ni Al-Izz ibn Abdussalam, wajaba an yu'rafa qadra al-madhkur. Dapat lang malaman mo sa umpisa pa lang ng pagsala kung sino yung dapat mong alalahanin sa pagsala. Di ba sinabi ng Allah sa aya na binanggit natin kanina, wa aqimis salata li dhikri, at itayo mo ang sala alang-alang sa pag-alala sa akin. Sino yung dapat mong alalahanin? Sa umpisa pa lang ng sala, nire-remind ka na kung sino yung inaalala mo. Ang inaalala mo, kabir, pinakadakila, pinakamakapangyarihan. Umulahadatuhu liyalzama ma'ahu al-adab. Nang sa ganun ay para irespeto mo siya. Para maging disiplinado ka sa pagtayo mo sa harapan niya. فافتتحت بالتكبير الدال على الكبرياء. Kaya sabi ni Al-Izz ibn Abdussalam, inumpisahan natin ang pagsala sa pamamagitan ng pagtakbir dahil nagpapahiwatig ito na ang Panginoon na hinaharap natin sa pagsala ay nagtataglay siya ng kadakilaan. لِيُعْلَمَ لِمَنْ هُوَ قَائِمٌ وَقَاعِدٌ وَرَاكِعٌ وَسَاجِدٌ لِيَخْضَعَ لَهُ خُضُوعًا يَجِبُ مِثْلُهُ لِكِبْرِيَائِهِ. Nang sa ganun ay magpakumbaba ang taong nagsusujud sa kanya, nagpapatira pa sa kanya sa paraang naaangkop sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kapangyarihan niya. Para irespeto mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ipaalala sa iyo sino yung sinasamba mo. Sa pag-umpisa pa lang, mo pa lang magsala, nire-remind na sa'yo sinong sinasamba mo. Ang sinasabi mo, Allahu Akbar. Ang sinasamba mo, hindi tao kagaya mo. Ang sinasamba mo, hindi hayop. Hindi bato, hindi punong kahoy, hindi ribulto, hindi santo. Ang sinasamba mo, ang Panginoon na lumikha ng langit, lumikha ng lupa, lumikha ng lahat ng bagay. Ganon din si Ibn Al-Qayyim rahimahullah, maganda rin explanation niya patungkol sa wisdom kung bakit takbir ang unang sinasabi ng isang taong nagsasala. Sabi ni Ibn Al-Qayyim rahimahullah, shuri'a at-takbiru li sihhati ad-dukhul fi sinabi ni Ibn Al-Qayyim rahimahullah, lamma kana al-musalli qad takhalla 'an ash-shawaghil wa qata'a jami' al-'ala'iq wa tatahhara wa akhadha zinatahu wa tahayya'a lid-dukhuli 'ala Allah ta'ala wa munajatihi, shuri'a lahu an yadkhula dukhul al-'abidi 'al-muluk. Subhanallah. Kung ang isang nagsasala, sabi ni Ibn Al-Qayyim rahimahullah, iniwanan niyang lahat ng pinagkakaabalahan niya. Lahat ng pinagkakabalahan ng tao kapag siya ay nagsasala, iniwanan niya. Iniwanan yung trabaho niya, ang negosyo. Ang estudyante, kahit pag-aano ka-importante yung pinag-aaral niya, kailangan niyang iwanan. Ang negosyante, kahit pag-aano kalaki ng deal, ang kaharap niya, kailangan niyang iwanan.
Ang isang namamasada, kahit pa maraming pasaherong naghihintay sa kanya, kailangan niyang iwanan kapag oras na ng sala. Kailangan niyang maghugas bago siya magsala. Kailangan niyang magpabango bago siya magsala. Kailangan niyang magsuot ng zina, ng pinakamagandang kasuotan niya bago siya magsala. Kailangan niya maghanda sa pagdua niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, ginawang mashrut, ipinag-utos na kapag mag-uumpisa tayo magsala, umpisahan natin ang sala sa pamamagitan ng pagbanggit natin ng salita na magpapahiwatig na tayo ay haharap. Na para ba tayong isang alipin na papasok sa isang hari. Ang alipin, kapag haharap siya sa isang king, sa hari, anong gagawin niya? Papasok siya sa palasyo na mabaho siya. Papasok siya sa palasyo ng hari na marumi ang suot niya. Kailangan niyang maghanda. Kailangan niyang kukuha ng appointment. What more na sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ano na lang kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ang haharapin natin? Sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, فَيَدْخُلُ بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ. Kaya dahil dito kung ganito yung paghahanda ng isang taong nagsasala, at kung yun ang una niyang sasabihin sa pagsala, papasok siya sa sala na nandun sa kanyang pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَدْخُلُ بِالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ. Papasok siya sa sala na nandun ang pagkilala niya sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nandun ang pagrespeto niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. فَشُرِعَ لَهُ أبلغ لفظ فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى وهو قول الله أكبر. Dahil dito, dahil sa alang-alang sa hangarin na ito na isa nagsasala, ipinag-utos sa kanya ng unang sasabihin niya sa pagsala ay yung salitang magpapahiwatig ng kadakilaan ng Panginoon na sinasamba niya, ang pagsabi niya ng Allahu Akbar, Allah is the greater. Ano yung epekto nito sa buhay ng isang tao kapag naniniwala tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabir? Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala pinaniniwalaan natin, siya ay dakila, ano ang bunga nito sa atin? Ang Muslim, ayyuhal ikhwa, kapag naniwala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabir, at ang lahat ng bagay ay maliit lang para sa Kanya, kailangan na magkakaroon ito ng magandang bunga sa buhay ng isang Muslim. Isa sa bunga nito sa buhay ng Muslim, an yasrif jami'a anwa' al-ibadat lillahi subhanahu wa ta'ala. Kailangan wala kang ibang sasambahin maliban sa Allah. Kung naniniwala ka na ang Panginoong sinasamba mo ay siya ang dakila, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang may kakayanan na gawin ng lahat, bakit ka sasamba sa santo-santo? Bakit ka sasamba sa mga ribulto? Bakit ka sasamba sa tao rin na kagaya mo? Dahil dyan, Allah subhanahu wa ta'ala sa Yawmul Qiyamah, sisisihin niya yung mga musyrikun, yung mga mapagtambal sa kanya, yung mga nagtambal sa kanya, yung mga pagano na kumilala ng ibang Panginoon maliban sa Allah, at sasabihin niya kung ano ang dahilan, kung bakit sila ipapasok ng Allah sa impyernong apoy. Sasabihin niya sa kanila, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Hindi nila dinakila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagdakila sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala lumikha ng impyernong apoy. Hindi nila nirespeto ang Panginoong Allah. Hindi nila kinilala ang Panginoon ng tunay na pagkilala. Bagkus doon sila sa iba sumamba. Doon sila sa iba nanalangin. Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala ang karapat-dapat na Panginoong sambahin. Pangalawang bunga nito, pangalawang epekto nito sa buhay ng isang tao, kapag naniniwala tayo sa sinasabi natin na Allahu Akbar, kapag itong nakatatak sa puso natin, mapapamahal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo magpapatira pa. Sa Kanya tayo luluhod. Sa Kanya tayo mananalangin. Sa Kanya tayo aasa. Sa Kanya tayo matatakot. At sa Kanya tayo mapapamahal.
Ganon din, pangatlong bunga nito, magiging bukang bibig natin ang pagtakbir. Ang iba, sa kajahil nila, sa kawalan nila ng kaalaman, kung ano-anong mga term ang lumalabas sa bibig nila. Kung ano-anong bad words yung lumalabas sa kanila, samantalang Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya, maging bukang bibig natin ang Allah. Maging bukang bibig natin sa lahat ng pagkakataon ang salitang Allah. At kabilang sa mga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung papansinin natin ang Quran, Sunnah, ang Islam, maraming situation na ipinag-utos sa atin na dapat sabihin natin ang Allahu Akbar. Isa sa mga researcher, ang inipon niya ang lahat ng mawatin, umabot ng more than 16 na sitwasyon na dapat sabihin mo ang Allahu Akbar. Una dito ay sa pagsala. Sa pagsala, ipinag-utos sa atin sa umpisa pa lang ng sala ang takbir. Bago tayo magsala, kailangan na itayo natin ang adhan. Kailangan na merong magtawag ng adhan. At ang pag-adhan, ilang beses mong naririnig ang Allahu Akbar sa pag-adhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 na. Sa bandang huli ng adhan, meron pang takbir? Wala. Meron pa. So ilan? 6. Ilang beses tayo dapat mag-adhan isang araw? 5. 6 times 5, ilan? 30 times. Sa iqama. Ilang beses mong dapat marinig ang takbir sa iqama? 4. Ilang beses mag-iqama isang araw? 5. 4 times 5 ilan? 20. 20 plus 30? 50. Yan ay sa pag-adhan at saka iqama. Maliban pa sa adhan at iqama, yung mga takbirat al-intiqal sa sala. Kung magruko ka, kailangan mo magtakbir. Kung magsujud ka, kailangan mo magtakbir. Upo ka after ng sujud, kailangan mo sabihin ng Allahu Akbar. Majmu'an nito lahat, ibilang mo dyan, isali mo dyan, yung pagtasbih mo after ng sala. Pagsabi mo ng Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Aabot ito lahat. Yung mga takbir lang sa sala, sa loob ng isang araw, aabot ng 447. Sa madhab ng Hanafiya, 457. Kasi sa al-madhab al-Hanafi, hindi lang 6 na beses sabihin ang Allahu Akbar sa pag-adhan. Maging ang musalli, ang nagsasala, na ma'mum, na sumusunod ng si imam, dapat mo rin sabihin ang Allahu Akbar. Hindi lang imam. Pag sabihin ng imam, Allahu Akbar, sa pagruko, sabihin mo rin ang Allahu Akbar. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرْ. Kapag nagtakbir ng imam sa sala, saka kayo magtakbir. At huwag kayong magtakbir hanggat sa hindi natapos magtakbir ang imam. Ibig sabihin, pareho lang, ang imam at saka ang ma'mum ay dapat sabihin nila ang Allahu Akbar. Lahat ba nito'y pinag-uutos sa atin na walang dahilan? Mustahil mag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang gawain na walang hangarin doon ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang malalim na dahilan kung bakit dapat natin sabihin ng Allahu Akbar. Pangalawang mautin, una sabi natin sa sala. Pangalawa, at takbir liru'yatil hilal, yung pagtakbir sa oras na makita natin ang hilal, yung kabilugan ng buwan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag nakikita niya ang buwan, isa sa mga adhkar na binabanggit niya, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda, Rabbuna wa Rabbuka Allah. Pangatlo, ipinag-utos sa atin ang magparami ng pagtakbir sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ng buwan ng Dhul-Hijjah. At binigyan tayo ng pinakamalaking kabutihan dyan. Anong kabutihan? Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ng araw pa, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wala ahabbu ilayhi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Wala ng araw pa na
na mas higit pa ang kabutihan ng isang tao sa pagsamba niya sa Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa pagsambang gagawin niya sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah. Kaya ang nirecommend ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na pinaka-the best na pwede natin gawin sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, salita lang. Ang sabihin mo, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Damihan lang ninyo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang pagsabi ng La ilaha illallah, ang pagsabi ng Allahu Akbar, ang pagsabi ng Alhamdulillah. Yun ang pinaka-the best na pwede mong gawin sa unang 10 araw ng Dhul Hijjah, maliban sa kung kaya mong mag-Hajj. Yun ang the best. Pero ang nirekomenda sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na damihan natin, magtakbir. Ganon din, pang-apat, na mountain na ipinagutos sa atin na magparami ng pagtakbir sa mga gawain ng Hajj. Ang magsasagawa ng Hajj, kapag magbabato na sila ng jamarat sa Mina, anong sasabihin nila? Meron silang sunnah qawliya. Dapat nilang sabihin ng Allahu Akbar every time na magbabato sila ng jamarat. Ganon din sa pagtawaf. Ganon din sa pag-akyat sa Safa at Marwa. Ganon din, panglima, ipinag-utos sa atin na magparami ng pagtakbir sa Eidul Fitr at saka Eidul Adha. Ganon din pang-anim, ayyuhal ikhwa, pang-anim, at-takbiru 'inda rukub ad-dabba wal khuruj ila safar. Sunna na magtakbir ka kapag sasakay ka ng sasakyan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa nakasaad sa isang hadith, "Idha stawa ala dhahri ad-dabbati qala alhamdulillah, thumma qala subhanallah, سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر." Isa yun sa mga dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. So kabilang sa dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay mag-travel na, maglakbay na, ang sinasabi niya ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganon din ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay nakasakay na sa ba'ir, sa kamelyo na sinasakyan niya sa pagbiyahe niya, sa pag-travel niya, magtakbir siya ng 3 times. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para ano? Para ma-realize niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dakila. Ikapito, at-takbiru 'inda as-su'ud. Ang pagtakbir sa oras na ikaw ay aahon, pataas. Anong tawag sa Bisaya? Subida o kapag paakyat ka, lulusong ka, palusong ka. Halimbawa, papunta ka ng Tampat diyan sa Masim. Sunna ang magparami, ang magtakbir ka. Sabihin, ganoon din sa paglipad ng eroplano. Sa paglipad ng pag-take off ng aeroplano, sunna ang magtakbir. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa nakasaad sa hadith, kana idha ala sharafan ay al-makan al-murtafi' kabbar wa kana yusi bidhalika ashabuh. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kapag nagbiyahe siya at naparaan siya sa isang medyo pataas na lugar, nagtatakbir siya. At ganoon din ang mga sahaba niya, ay yun ang advice nila. Ibig sabihin, sa pagsakay mo ng sasakyan, sa pagbiyahe mo, sa pag-journey mo, ay nandoon sa iyo ang kasakasama mo, ang pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, isa sa advice ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba niya, kapag sila ay mag-travel, kapag hinahatid niya na sila, hinahatid niya ang mga sahaba, sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung pagtawdi', yung pag-farewell niya sa mga naglalakbay. Sinasabi niya sa kanila, binibigyan niya sila ng habilin at advice, "Alayka bitaqwallah wat takbiri ala kulli sharaf." Panatilihin mo, i-maintain mo ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagtakbir every time na ikaw ay papalusong, paakyat.
Pangwalo, at-takbiru 'inda adh-dhabh. Ang pagtakbir sa oras na tayo ay magkatay. Dahil yung hayop na kinatay mo, yung hayop na yan, pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naging halal yan sa'yo, ginawang legal ng Allah subhanahu wa ta'ala yan, dahil din sa Kanya. Siya ang nagpahintulot sa'yo na pwede mong kainin ang baka, ang kambing, ang kamelyo, na dapat alalahanin mong Allah sa umpisa ng pagkatay mo. Sinabi ni Anas radiyallahu an, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshayn amlahayn aqranayn." Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nagkatay siya ng dalawang kambing na matataba, malulusog at malalaki. Qala wa ra'aytuhu yadhbahuhuma biyadihi. Nakita ko, sabi niya, na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam siya mismo ang nagkatay nito sa kamay niya. Wa ra'aytuhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Ilagay niya ang paa niya sa bandang liig ng kinatay niya na kambing. Wasamma wa kabbar. Nagbismillah siya pagkatapos nagtakbir. Bismillah wallahu akbar. Wa fi riwayatin wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Sa isang narration, binabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang salitang bismillah wallahu akbar. Ganon din sunnah na magtakbir tayo kapag meron tayong narinig na good news. Hindi ang sabihin mong yes. Thank you. La. Yehey, sabi ng iba. La. Sabihin mong Allahu Akbar. Merong mga hadith na nakasaad patungkol dito na ang mga sahaba nang binalitaan sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Walladhi nafsi biyadi inni arju an takunu rub'a ahli al-jannah fakabbarna." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba, inaasahan ko, I hope, sabi niya, kayo na aking umma, kayo ang laman 1/4 ng makakapasok sa Jannah ay kabilang sa inyo. 1/4, 25% ng makakapasok sa Jannah kabilang sa inyo. Kaya sabi ng mga sahaba, sa tuwa nila, nakapagtakbir sila, Allahu Akbar. At ganun ang Muslim. Kung excited ka, magtakbir ka. Hindi ka iyak. Pero ang sabihin mo, hindi ayos. Hindi good. Pero ang sabihin mong, Allahu Akbar. Pagkatapos sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala arju an takunu thuluth ahli al-jannah fakabbarna. Pagkatapos ito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, I hope kayo, sabi niya, ang thuluth ahli al-jannah. Sabihin 1/3 na makakapasok sa Jannah. Kaya kami, sabi ng mga sahabi, nagtakbir. Faqala arju an takunu nisfa ahli al-jannah fakabbarna. At inaasahan ko, sabi niya, na kayo na aking umma ay kabilang sa 50% na makakapasok sa Jannah. Kaya sabi ng mga sahaba, fakabbarna. Kami ay nakapagtakbir. So yun ang sunnah. Kapag meron tayong naririnig na mga magagandang balita, ang sabihin natin ang Allahu Akbar. Halimbawa, narinig mo, nabalitaan mo na nanalo ng Ahlu Gaza, natalo ng Yahud. Anong sabihin natin? Allahu Akbar. Nabalitaan natin, halimbawa, isang karya, nag-i'lan ng shahada nila, nag-Muslim sila. Anong sabihin natin? Allahu Akbar. Ganon din kabilang sa mga sunnah, na pag tayo ay magtakbir, kapag mayroong hariq. Anong hariq? May sunog. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, "Idza ra'aytumul hariq fakabbiru fa inna at-takbira yutbi'uh." Kapag nakakita kayo ng sunog, magtakbir kayo dahil ang takbir ay yun yung papatay ng sunog. Ganon din at-takbiru 'inda at-tadarru'i fi salat al-istisqa. Kapag tayo magsala ng sala na ang hangarin natin para
paulanan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpaulan siya sa atin, sunnah na magparami tayo ng pagtakbir. Ganon din, kapag mayroong bagong ipinanganak, sunnah na mayroong mag-adhan sa kanyang bandang kanan at mag-iqama sa kanyang bandang kaliwa. Sinabi Ibn Qayyim, وسر التأذين والله أعلم أن يقرع سمع الإنسان كلمات النداء العلوي المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته. Ang wisdom, sabi, ang sikreto kung bakit yun ang unang dapat na iparinig sa baby kapag siya ay pinanganak, ay para ang una niyang marinig sa paglabas niya dito sa dunya ay ang katagang nagdadala ng kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marinig niya patungkol sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon din at takbiru fi salati ala al-mayyit. Kapag tayo magsala sa janaza, sunnah, ang utos sa atin ay magtakbir tayo ng 4 na beses. Ganoon din sunnah na magparami tayo ng takbir anytime. Anytime. Sunnah na tayo ay magtakbir. Sabihin natin ang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anytime. Walang limit yun. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang baqiyatus salihat, yung mga salitang as-salihat, mabubuting mga salita, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. So dahil dyan, ayyuhal ikhwa, kung gusto natin na i-prove natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdakila natin sa Kanya, damihan natin ang pagtakbir, damihan natin ang pagsabi natin ng Allahu Akbar. Kung gusto natin na patunayan na dinadakila natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat na isa puso natin, every time tayo magsala, ang kahulugan ng Allahu Akbar. So yan ang ilan sa mga magandang bunga, magandang epekto ng pagkakaroon mo ng iman ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabir. Sino makaalala ng unang epekto nito? Una, sabi natin, isa sa mga bunga nito, isa sa epekto ng paniniwala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kabir. Kapag naitatak mo sa puso mo ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang dakila, wala kang ibang sasambahin kundi siya lamang. Pangalawa, dadakilain mo siya, mamahalin mo siya. Pangatlo, magiging bukang bibig mo ang pagsabi ng Allahu Akbar sa iba't ibang mga sitwasyon na nabanggit natin kanina, ng higit 10. Sino makabanggit sa inyo ng 5? Na mawtin, na sunnah ang pagsabi ng takbir. Man yadhkur li? Ay, 4. 5 mawatin. Kapag makita ang hilal, aywa? Sa Hajj. Ano? Eidul Fitr at saka Eidul Adha. سمعت ماذا؟ Good news. سمعت. خبرا سارا. Kapag makarinig ka ng magandang balita. Al-Khamis, kapag may sunog. Ahsan. Sinong makabanggit ng hindi niya nabanggit? Sino? Aywa, manadhkur. Wahid. Idhkur wahid. Adhan. Ahsan. Al-akhir. Hunak. Al-akhir. Aywa. Manib. Khair. عند الذبح. Kapag tayo ay magkatay. Dito. Aywa. Ahsan. Kapag magsakay tayo ng paakyat tayo. At ganoon din sa pagsakay din. Ganon din ayyuhal ikhwa, kabilang sa bunga, magandang bunga ng paniniwala at pananampalataya natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kabir. Kapag tumagos ang katangian nito, ang pangalan na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso mo, kailangan na iwasan mo ang kibir. Kailangan na iwasan mo ang pagmamataas, ang pagmamalaki, ang kayabangan, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanya lamang ito. Siya lamang ang natatanging may karapatan na maging mayabang, maging mapagmataas, maging mapagmalaki.
karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maging mapagmalaki. Siya ang lumikha ng lahat. Siya ang bumubuhay sa lahat. Siya ang superior sa lahat. Siya lamang may katangian na magmataas, magmalaki. At ang lahat ng taong magmataas at magmalaki, paparusahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi niya kanina sa hadith al-Qudsi? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Ang kibir, ano ibig sabihin ng kibir? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam binigyan niya ito ng explanation, ng definition sa isang hadith. Sino makabanggit ang hadith na yun? Ano ibig sabihin ng kibir? Ng pagmamayabang. Al-kibru, sinabi niya sa isang hadith, al-kibru, batarul haqqi, wa ghamtun nas. Dalawang ibig sabihin ng kibir. Ibig sabihin yung tanggihan mo ang katotohanan at saka ang maliitin mo, i-underestimate mo ang mga tao. So dahil dyan, isa sa magandang faida na binanggit ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, sabi niya, ang kibir nahati sa dalawa. Maaring ito ay kibir anil haq wa karahiyatul haq. Kapag meron kang kayabangan, kahit pa mabait ka, pero hindi mo matanggap ang ibang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman kailangan maghijab. Hindi naman kailangan na magsala ng 5 beses ang araw. Hindi ako naniniwala sa ano. Ayaw mong tanggapin ang ibang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mong tanggapin ang ibang utos ng Islam. Ayaw mong maniwala sa ibang mga liturturi ng Islam. So ang kibir na ganito, ang ganitong uri ng kibir, anong hukuman niya? Kufur. Sabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ang ganitong uri ng kibir, ang taong ganito, kafir, mukhalladun finnar, wala yadkhul fil jannah. Kabilang siya sa mga taong hindi makakapasok sa jannah. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa dahilan kung bakit tatapon niya sa impyerno ang mga tao doon, dahil sa kayabangan nila. Dahil sa pagtanggi nilang manampalataya sa Kanya. Dhalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Subalit sabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, kung ang kibir, ang pagmamayabang ng tao, pagmamataas niya, ay hindi dahil sa hindi siya sumusunod sa Islam, hindi dahil sa ayaw niya sa batas ng Islam, pero dahil sa paningin niya, mas afdal siya kumpara sa iba. Mas the best siya kumpara sa iba. Mas lamang siya kumpara sa iba. Ina-underestimate niyang iba. Minamaliit niyang iba. Nagmamayabang siya sa iba. Ako sabi niyang mas maalam. Ako sabi niyang mas mayaman. Ako sabi niyang mas makapangyarihan. Ang tao na ito, anong hukuman niya? Makapasok sa Jannah o hindi? Sabi ni Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ang hatol sa kanya, la yadkhulul jannah dukhulan kamilan mutlaqan. Hindi siya kaagad-agad makakapasok sa Jannah. Makakapasok pa rin siya ng Jannah. Pero ang pagpasok niya, direct o hindi direct? Hindi direct. Makakatikim muna siya ng parusa sa impyernong apoy. Linisin muna siya. Hugasan muna siya sa nar. Saka siya makaproceed sa Jannah. Tayo, ano ang gamot ng kibir? Anong lunas ng kibir? Mga ulama, binanggit nila, nag-recommend sila ng ibang mga lunas ng kibir. Una, an ya'rifa al-insanu rabbah, wa ya'rifa nafsah, wa ya'rifa aslahu, wa faqrahu, wa hajatah. Unang solusyon ng kibir, kayabangan, kilalanin mo sarili mo. Sino ka ba? At kilalanin mo rin ang Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha sa iyo. Kung kilala mo ang sarili mo, hindi ka magiging mayabang. Hindi mo tatanggihan ang anumang utos sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Anytime pwede kanyang bawian ng buhay. Anytime pwede kanyang lagyan ng cancer. Lagyan ng complicated na sakit. Anytime pwede kanyang itapon sa ospital. Pwede kanyang itapon sa libingan. Anytime pwede kanyang ibalik sa lupa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra. Lahat natin galing sa lupa. Lahat natin ibabalik din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa. Anytime, pwede kang gawing mahina ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anytime, pwede kang gawing pulubi, maging fakir, maging miskin. Sino ka? Hindi ka pwede magmayabang.
alipin ka lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa kang slave. Isa kang abd. Isa kang hamak na ordinaryong nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang sayyid. Siya ang samad. Na walang sino man ang pwede niyang sabihin, hindi ko kailangan ng Panginoon. Hindi ko kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, huwal ghani, siya ang pinakamayaman sa lahat. Ano ibig sabihin ng pinakamayaman sa lahat? Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nas, antumul fuqara ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang higit na mayaman kumpara sa lahat. Ibig sabihin ng yaman niya, hindi niya kailangan ng kahit na sino man. Ang mayaman, siya yung hindi niya kailangan ng serbisyo ng kahit na sino man. Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya kailangan ng anak. Hindi niya kailangan ng asawa. Hindi niya kailangan ng sino mang tagapagsilbi sa kanya. Siya ang bumubuhay sa lahat. Siya ang nagsusustento sa lahat. Kaya kung kilala mo ang sarili mo, kilala mo kung sino din ang Panginoon na lumikha ng sanlibutan, dito, magkakaroon ka ng value na ito. Ng values na ito na pagpapakumbaba. Pangalawa, ugaliin mo ang maging mapagpakumbaba sa gawain, sa lahat ng kapwa mo tao. Ganon din sa pagsunod mo sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ganon din iwasan mo ang lahat ng mga gawain ng mga taong mga nagmamayabang. Kung paningin mo, kung ang pagmamayabang ng isang tao dahil sa sabi niya, ako ay makapangyarihan, ako ay malakas, dapat na ilalagay niya sa isipan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala higit na malakas sa lahat. Higit na makapangyarihan sa lahat. Kung ang pagmamayabang ng isang tao dahil sa pera, dapat isipin ng isang tao na ang pera na yan, anytime pwedeng mawala sa kanya. Walang forever dito sa dunya. Ang lahat ng perang inaangkin mo ay angkin ng Allah. Pagmamayari yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din kung ang pagmamayabang ng tao ay ang kaalaman, ang nagbigay sa'yo ng kaalaman sino? Kung hindi ka binigyan ng tawfiq ng Allah na maging matuto ng isang bagay, ng isang masala, wala kang malalaman. Allah subhanahu wa ta'ala nagbukas sa'yo ng bab ng ilm. Ganon din, kung sa paningin mo, mataas ka na sa mga tao dahil sa posisyon na meron ka ngayon, ikaw ang director, ikaw ang mayor, ikaw ang governor, ikaw ang nasa mataas na posisyon, isipin mo, lahat ng mga posisyon na mawawala din sa iyo. Ang unang tatanggalin ng tao, sa tao, kapag namatay na siya, huhubaran ka nila. Kapag namatay ng isang tao, ano gagawin ng mga taong maiiwanan mo? Lahat ng suot mo. Yung lakoste mo, hubarin nila. Yung magandang signature na sinusuot mo, huhubarin yan ng mga taong iiwanan mo sa dunya. Ang ipapalit sa iyo ay 2 pirasong tela lang. Yun ang madadala mo sa libingan mo. Pangalawa, tatanggalin nila sa iyong pangalan mo. Kakalimutan na nila. Isa kang doktor, isa kang engineer, isa kang professional. Hindi na nila tatawagin. Kakalimutan nila. Saan na si chairman? Saan na si governor? Saan na si mayor? Ang sasabihin na, saan ang patay? Saan ang janaza? Saan ang bangkay? Ang tawag sa'yo, bangkay. Ipagduan nyo ang namatay. Yun ang tawag sa'yo. Hindi nila sasabihin, ipagduan ninyo si sultan. Ipagduan ninyo ang namatay. Yung sasabihin ng tao sa'yo. Kakalimutan ka nila. Kaya huwag kang magmayabang dahil lang sa posisyon mo. Huwag kang magmayabang dahil lang sa yaman na inaangkin mo. So dahil dyan mga kapatid sa Islam, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na mabilang tayo sa mga taong dinadakila nilang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagdakila. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na linisin niya ang ating mga kalooban mula sa anumang sakit ng al-kibir wal-ujub, mula sa anumang ghurur,
Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagpalain niya tayo sa buwan na ito ng Ramadan. Tanggapin niya ang ating mga pag-aayuno, ang ating mga dua, ang ating mga sala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.